beloved Boss Mike Cervera. Taas ang administrasyon sa mga pasaring ni VP Sara ngayong araw ng kagitingan. Kinwestiyon ng pangalawang Pangulo ang tila kakulangan daw ng independent foreign policy at mabagal na aksyon sa krisis sa langis. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian. Kita ng lakas militar. Ito ay isang Malaman Pangit mo. ang mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ng kagitingan. The Day of Valor reminds us that our freedom was Sige, basa. Baka magkamali ka pa. Binabasa mo na lang, nagkakamali ka pa. Diba? Grabe to. bought at a high price. Ang tunay na kagitingan ay matatagpuan sa ating matibay na paninindigan na protektahan ang ating soberanya. O bakit? Pinorotektahan nyo ba sa China? Tayo, nakala mo kung sino magsalita. Bakit? Pinorotektahan mo ba sa China? Hindi ka nga nagsasalita po. Kinang ina mo? Tao pa ko nga! Diba? Soberanya. Kailan ka nagsalita para ipagtanggol sa China yung ating mga teritoryo po? Kinang ina mo? Kung magsalita, akala mo talaga may ginawa. Di ba, mga kababayan? O, isipin nyo. Di ba? O, sabi niya, ay, pagmamahal, pagtatawa, pukin ang ina mo. Tao pa ko ha! Sorry naman. Gago, di ba? Napakagago. Sabi, ayan o. Paninindigan na protektahan ang ating soberanya. Oh, 'di ba? Maninindigan daw na protektahan yung ating soberanya. Ang tanong natin, kailan mo pinoprotektahan, Sara? Hindi ka nga namin nakaringgan na ipagtanggol mo sa China. Yung ating teritoryo na at yung mga kababayan natin na nandyan nangingisda, hayop ka. Tapos may paganyan-ganyan ka pa. Ang tunay eka, na sabi ni Sara, para pag-alala sa araw ng kagitingan, yung pagprotekta daw sa ating soberanya. Putik na yung mga kababayan, ewan ko na lang kung sino pa napapaniwala na itong bobo tanga, sinungaling pa. Wala na! Aloy! Paninindigan na protektahan ang ating soberanya. May pasaring din siya sa anyay foreign interference sa bansa. Ang anumang pagtatangka ng mga banyagang Kita nyo mga kababayan, magbibigay ka na lang ng mensahe para sa ating etong paggunita ng araw ng kagitingan. Tumitira ka pang hayop ka. Dinadamay mo pa si Pangulo diyan sa mga sinasabi mo, hindi ka na lang magsalita ng naaayon sa konsensya mong po. Tao pa ko ha! Nagigigil ako? Oo. Tuloy. institusyon na manghimasok sa ating hustisya ay isang tuwirang hamon sa kalayaang ipinaglaban ng ating mga bayani sa Bataan. Sa isang panay Pangit oh! Mga kababayan, titigan nyo yan Yan ang totoong muka. Ayan Dito! Mga kababayan ko, halatang-halata nyo naman Yung mukha ni Sarang yan, mga kababayan ko May filter yan! Pero dito, na-ambush mga kababayan, lumabas ang totoo! Ang pangit ni Sara Duterte! sa isang panayam sa Davao, kinwestiyon din niya ang foreign policy. Pangit ang putang ina mga kababayan. Talay. Oo. Kulang na lang, kamukha na ni Banat Bay. Sorry naman, nag-i-enjoy lang ako saglit ng Marcos administration. Nakikita nyo, there is an absence of an independent. Putang ina Tignan nyo yung mukha mga kababayan ko. Tignan nyo yung mukha! Ang daming bodyguard mga kababayan ko, nakaikot sa kanya ginagina mo siya, pangit mo talaga! Foreign policy framework para sa ating bayan.
si Sara, mga kababayan, stress na yung itsura. Sige tuloy. Hindi mo na alam kung kaninong interest ba talaga ang pinoprotektahan. Tila Ano pinoprotektahan? Interest mo nga ang pinoprotektahan ng ilan? Humarap ka na lang sa impeachment hearing mo, hayop ka. Para magkaalamanan na. Putik na yun, takot na takot ka nga kay Madriaga. Ang dami mo pang nalalamang ganyan-ganyan. Wala namang laman yung sinasabi mo. Wala akong laman yung sinasabi eh. may banat ang bise kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa dinaranas na energy crisis ng bansa. Kita Tanungin nyo? natin ang ating Pangulo, no? Ano bang ginagawa niya? Tignan nyo mga kababayan ko, ano, utak bobo talaga eh. Ikaw ang tinatanong namin anong nagawa mo. Ang Pangulo marami. Marami. Oo. Siksik dyan sa mukha mo yung mga ginawa ni Pangulo. Tuloy. Para tulungan ang mga kababayan natin na tinatamaan o nahihirapan. Nagbabala naman si Tinatamaan, nahihirapan, wala kang ang ginagawa. Ilabas nyo lahat ng ninakaw ninyo, ibalik nyo sa gobyerno. Yun, baka sakali pa na mahaling kayo. VP Sara laban sa mga individual. Tignan nyo mga kababayan yung itsura niya dyan, no? Ang layo, no? Filterado. Ayan, tingnan nyo. Pag humarap sa camera, mga kababayan, yan ang itsura. Pero yung totoong mukha, mga kababayan, ganito talaga. Ganyan ang totoong itsura, wag nyo nang pagandahin dahil pangit talaga! Tao pa ko ha! Pangit na ugali, pangit pa mukha! Diba, mga kababayan ko, may nag-text! Ano sabi, Boss Mike? Oo, laka! Oo, aalis tayo. Punta tayo Japan next month. Wala pang ano. Mabilis lang ba kumuha ng Japan visa? Ay, 3 buwan yan. Kung mga nagyayaya, mga kababayan, wala pa palang visa. Di ba mga kababayan ko? Tigil na nga natin ito, nanunuya na ako. Sa pinakamaraming Grabe, no, mga kababayan, top 1 si Bato. Magugulat kayo sa top 2 dito. Pakinggan ninyo. top 1 sa pinakamaraming absent sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Base sa attendance ng Senado, 31 sa 58 session days ang kanyang hindi pinasukan mula Hulyo 2025 hanggang Marso ngayong taon. Matatandaang nagsimula ang pagliban ni Senador Bato noong Nobyembre 2025 kasabay ng mga isyong iniuugnay sa International Criminal Court. Dahil dito, umanin ang panawagan na suspindihin ang kanyang sweldo at naharap pa sa ethics complaint. Sunod naman sa may maraming absent, si Senator or si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may 14 na absences at 24 na pagpasok ng late. Samantala, 11 senador naman ang nakapagtala ng perfect attendance sa lahat ng 58 session days. Ilan sa kanila, sina Senate President Tito Soto, Mig Zubiri, Sherwin Gatchalian, Di ba? Kakapal ng mga mukha mga kababayan di ba? Lalo na yan, si Bato. Biruin nyo, sweldo lang na sweldo, mapapasana all ka na lang, Mapapasana all ka na lang. Kay Bato, mga kababayan. Biruin nyo, tuloy-tuloy yung sweldo. Tapos, mga kababayan ko, abay, hindi naman pumapasok, kasi yung mga kababayan, nasa panahon tayo ng krisis. Wala naman, Gina Inglit, Wala naman ginagawa, Tina Sales, Leonora Brown, itong si Bato. Kaysa ho pinapasweldo. Di ba? Catherine Argiles, Lendo Los Santos, sino pa? Lani Royston, John Paldas, Ron Reyes. Kaysa ho pinapasweldo natin yung napakaraming pera na yon, itulong na lang natin sa mga taxi driver, jeepney driver, tricycle driver, Di ba? Kung yun sana ang ginagawa, ewan ko bakit itong makapalang bumbunan at makapal din ang muka, hindi nagtatrabaho, gusto pa sumweldo na sumweldo. Kung ako yan mga kababayan, dapat manawagan na tayo na mag-resign na sana. Mag-resign ka na ba to? Hayop ka. Hindi yung dapat suspindihin ka lang. Hindi sapat ang suspende para kay Bato de la Rosa.
ang kailangan ho sa kanya, mga kababayan, ay mag-resign na. Diba? Sarap ng buhay ng kalbo na yan, oh. Oh. Na all ka na lang kay Senator Bato de la Rosa. Kahit top 1 siya sa absences sa Senado, paldo pa rin sa sweldo. Grabe, oh. Top 1, absiner. Naku, ewan ko ba. Kita nyo mga kababayan, yung mga kakampi ni Sara, no? Walang mga delikadesa. Alam nyo mga kababayan, kung wala ka naman tinatrabaho, huwag kang tumanggap ng sweldo, hayop ka. Di ba? Abay, delikadesa ho tawag dyan. Parehas ni Sara, wala ring delikadesa. Parehas sila. Walang mga delikadesa. Di ba mga kababayan ko? Ayan. O, tignan nyo. Pasok. Nanguna si Senator Bato de la Rosa sa listahan ng mga pinakamadalas umabsent sa Senado sa unang regular session ng 20th Congress. Batay sa official attendance records na nakuha ng BNC, 31 sa 58 session days ang hindi dinaluhan ni de la Rosa. Si Lisa Moises, dyan po sa may Singapore. Thank you. Ingat po kayo lagi. Mama, chup-chup. Mula July 28, 2025 hanggang March 18 ngayong taon. Grabe mga kababayan, ilang buwan na ho eh. November, December, January, February, March. O, kita nyo? April, 5 buwan na, mag-6 na buwan na ho na hindi nagtatrabaho si Kalbo. Si Bato de la Rosa, mga kababayan ko, hindi na ho nagtatrabaho. Oh. Lalo itong naging kapansin-pansin dahil hindi na nagpakita sa Senado si de la Rosa simula pa noong November 2025. Yan ay matapos lumitaw ang posibleng pag-aresto raw sa kanya ng ICC dahil sa kanyang naging papel sa madugong drug war ng Duterte administration. Kita nyo, di ba? Dati sinasabi ni, sige, make my day, Trillanes! Hindi ako natatakot! Anong pagkakaiba kay Sara? Si Sara, handa na ako sa bloodbath! Di ba? Iisa sila ng estilo na magkakatropa. Kung si Bato, make my day. Samahan mo pa ang mga taga-ICC, Trillanes, para pusasan ako. Si Sara, ready na ako sa bloodbath. Pero pare-parehas mga takot, mga duwag, ang mga putang ina! Tao pa ko ha! Di ba? Pare-parehas mga takot. Puro mga daldal lang. Sorry. Ito na. Dahil na rin sa absences ni De La Rosa, may mga nanawagan na rin itigil ang pagpapasweldo sa kanya at may naghaing ethics complaint laban sa senador. Dapat lang! Huwag nang pasweldohin. Dapat nga yan, kulang yung hindi pasweldohin at suspendihin. Dapat yan, tanggalin sa Senado yung hayop na yan. Kung ordinary yung mami at kung hindi pumapasok sa trabaho, hindi pa napafire, nawawalan ng trabaho. Dapat mo same ethical standard nag-apply din sa Senado. Correct. Dapat nag-a-apply din sa'yo, hayop ka. Alam nyo, hindi na ako magtataka kung bakit sa Davao sinasabi nila naman la Singapore. Oo. Nakita ko lang kanina, si Joselisa Moises, mga kababayan. Sinasabi nila mala Singapore yung Davao. Tignan nyo mga kababayan, nakakahiya sila, Be careful! Oops! Be careful with your hand! Tignan nyo, may foreigner, Isa na naman pong mga kababayan natin ang nakaahon sa hirap. Isa na naman pong kababayan natin na taga Davao City, mga kababayan ang nakaahon sa hirap. Tignan nyo mga kababayan ng hitsura, Careful! Please look at you. Oh my goodness, this is... We're here somewhere in Arcastillo. Arcastillo, navigating these narrow alleys, as you can see. Tignan nyo, Can I go this way? Okay. mala Singapore, Davao City. It's in Barangay Centro, Arcastillo, Davao City, guys. Kita nyo?
Davao City daw dyan. Nene, hindi ka namin masisisi. Congratulations, ha? Nakaahon ka na. Ayos yan, Alam nyo ba mga kababayan, payag na ako. Kung lahat ng mga foreigner na mayayaman, asawahin yung mga kababayan nating mga babae, lalaki, na mga mahihirap. Mga kababayan, di ba? Lahat ng mga foreigner na mayayaman, yung mga bilyonaryo-milyonaryo dyan, asawahin nyo na lahat. Yung mga kababayan naming mga Pilipina o mga Pilipino para mabawasan na ang mahihirap sa Pilipinas. Diba? Eto, tignan nyo mga kababayan. Nako, Diyos ko po. One of Davao the smallest City. streets here. Grabe, no? It's a big street now there. Go. We're now entering another dimension. Diba? Hi guys! Don't worry, I'm not gonna drop you. Be careful with your head. Pogi, mga kababayan, apam! Wapong-wapo, Jojo Chavez, so dapat ganyan ang iuwi mo rito. Sorry naman. Umayos ka, boss Mike. Ano ba? Pangarap ko talaga yung dinadalangin ko nga. Yan So, these are actually... Grabe, no? No, maybe there's a... Tingnan yung mga kababayan, yung mga bahay itong kubo-kubo. Yan ba? Yan ba ang mala Singapore? Yung Davao City na kinakalat ng mga Duterte? Diyos ko, Dogs, yeah. There's dogs. Grabe, no? Itinur pa, mga kababayan, itinur pa talaga. Oh. Oh my God. Grabe, no? Be careful with your phone, huh? Grabe, no? Ganyan pala, Ay! Nene! Ay! Congratulations! Di ba, no? Dapat i-congratulate na masaya kami para sa iyo, Nene. Masaya kami para sa iyo, promise, ha? Grabe. Maganda. Ganyan ba sa Singapore, mga kababayan? Ganyan ba sa Singapore? Ay, nako, ewan ko na lang. Babalik tayo mamaya. Itutuloy natin to. So muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Gutom na ako. Buti na lang nagluto si Jan Angeles ng adobo. Adobo, mga kababayan, na pinaghalong atay ng manok at hita ng manok at konting liempo. Nilagyan ng tinigtig na siling labuyo. Tapos nilagyan ng paminta, luya. Naku, adobo na, toyo, suka. Sarap, mga kababayan? Naku, mga kababayan, pinaglalaway ko lang kayo. So, paano, mga kababayan? Kita-kita po tayo mamayang mga alauna. Alauna tayo magkita-kita. Abangan nyo, mga kababayan, ang next live natin. Muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama. Ako muli ang inyong lingkod. Wala na pong iba. Mike Cervera po. Bago tayo mag-iwahiwalay, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike